Hay nako, magandang araw po mga kapinoy. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung saan man kayo nandun, ano? So, ngayon po ay unang araw ng Mayo, ano? At umulan po kaninang madaling araw. So, alam nyo, naalala ko tuloy na nung ako'y kabataan, ano, sa Pilipinas, yung aming mga matatandang magulang o lola, lagi ang sinasabi, kami daw po'y maligo pag umulan sa unang ulan ng Mayo, no? At yan daw ay nakakagaling ng mga sakit. Ay, nako. Sana dito po sa Amerika, ay pag yan po ay ginawa natin sa unang araw na sa unang ulan ng Mayo, ay nako, sa lamig na are, ay lalo tayong magkakasakit. Ay, ay. So, kamusta po? Ano ang mga nangyayari diyan sa Pilipinas? Palitaan na naman natin. Walang kaumay-umay ang China. Binomba na naman tayo. Ano? Pero mukhang iba ngayon, ano? Sa tingin ko lang, ano? Iba. Kasi this time, ang binomba ay Philippine Coast Guard. Ano? Hindi ito resupply mission papuntang Ayungin kung saan na andon ang BRP Sierra Madre. Ano? Ito po ay resupply mission para sa ating mga mangingisda na naandun sa Scarborough Shoal or Panatag Shoal, whatever they call it. Ano? So, ito po ay hindi tayo nagdadala ng mga gamit na pampatibay ng barko, no? Tayo po, ang resupply mission na ito ay para bigyan ng mag-supply ng mga pagkain at mga gasolina sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Ano? So, mukhang sa tingin ko ay ito ay isang step up, ano? Step up sa mga ginagawa ng mga China sa ating ating exclusive economic zone at saka sa kanilang pambobomba sa atin. Ano? Hindi po ito po ay kaiba-iba, ano? Yun lang po ang napansin ko. Mukhang hindi maganda dahil ngayon po ito pong alam nyo itong Scarborough Shoal or Panatag Shoal, ayan po ay ang uh, tinatawag isa sa mga kinoconsider na traditional fishing ground ng Pilipinas, China at saka Vietnam. Ano po, yan po ay kasama sa desisyon sa United Nations on the Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Ano? Yan po ay kasama sa desisyon noong na inilabas noong 2016, July 2016, na sinasabi at dinideklara na ang lugar na yan ay traditional fishing ground at lahat ng tatlong bansang yun ay may karapatan diyang mangisda. Ano? So although that is included in our exclusive economic zone, yan po ay isa sa mga exception. So, ibig sabihin, hindi dapat na kahit sino sa tatlong bansang yun pwede mangisda diyan. Pero ngayon po pinipigilan ng China, ano? At hindi lang po tayo ang pinipigilan ngayon ng China, ano? Kundi pati pinipigilan din ang ating mga mangingisda at na pumasok sa bahuran na yon, ano? Yung po kasing bahuran na yon may entrance. Siguro mga 300 or 400 feet or meters, 300 meters ang luwang nun. Ang ginawa po ng China, nilagyan po ng kordon, ano? Para nga naman walang makapasok. Kasi kung papasok doon ang
mga mangingisda o mga sasakyang pandagat ay they will magtatanggil po yun, ano? Sasabit po doon sa kanilang ginawang sangga, ano? So, talagang winawalang yana tayo doon. At any rate, ano, ako naman po ay natutuwa dahil itong pong ating mga resupply mission na ito na mapunta doon, kahit po binobomba na at alam natin tayo bobombahin, ay talaga pong dumediretso pa rin tayo sa sila sa ating sa kanilang misyon, ano? Yun nga lang, napakadelikado dahil po baka po may mga masaktan. Pero sabi nga ni Commodore Tariela ay yung pong water cannon ay hindi pa rin po yan considered as armed attack that can trigger our MDT or the Mutual Defense Treaty that was entered between the Philippine government and the United States. So, hindi pa rin po yun. Pero sabi naman nila, pag may namatay na Pilipino sa ginagawa ng mga, dahil lang sa ginagawa ng mga incheck, that will also trigger the Mutual Defense Treaty. Wag naman po sanang makarating doon. Gusto po natin, ayaw po natin na maggera, no? Hindi ayaw po nating pumasok sa gera. Talaga naman po napakahina pa ng ating Philippine Navy, no? Ang ating mga kasandatahang lakas sa dagat ay talagang mahina pa, no? At hindi talaga natin kakayanin makipaglaban sa China. Considering that China ay second to the biggest naval force in the world. Sila na po ang pinakamalaki, pinakamarami, ng mga sasakyang pandigma. Pero siyempre, nangunguna pa rin ng US when it comes to technology kasi mas advanced pa rin po ang technology ng US kahit mas marami ang sa China, So, sa number lamang po ng warships natin o ng ating mga ng mga yes, mga warship natin at saka sa China ay talaga pong wala naman tayong sinabi. Ano, wala ni 5 minuto siguro hindi tayo tatagal. Kaya ayaw natin nun. Ayaw natin. Ano po, sa mga taong nagsasabi at kumakampi sa China at sinasabing tayo ay pinupok natin yung bear or tayo ating nagsisimula tayo ng gera. Hindi po totoo yun. Tayo po'y naninindigan lang sa kung ano man ang tama at ano yung atin. Hindi naman po ibig sabihin na kunwari ang kapitbahay mo ay maton, ay nakikialam sa iyong bakuran ay pag sinabihan mong huwag namang gawin, ay hindi ibig sabihin nun nakikipag-away ka, no? Pinaninindigan mo lang yung iyong karapatan sa iyong property. Ganon din po ang Pilipinas. Hindi ibig sabihin na tayo ay sumasalungat sa gusto ng incheck, ay gusto na natin ng gera. Hindi po ganon. Tayo po ay pumupunta doon para gawin ang mga dapat natin gawin, na karapatan naman natin gawin. Kung sila'y naiinis, ay bahala sila. Alam mo, sa totoo lang po, itong ginagawa ng gobyerno natin, sa tingin ko ay tama dahil alam niyo ang incheck ay ayaw niya na napapahiya, no? Ayaw niya na napapahiya. Ngayon lang doon sa nangyayaring nung pagkapanalo natin sa 2016, napahiya na yung mga yan eh. Tapos ay sa ngayon, pakiramdam ko alam ng China na ini-implement na natin ang ating karapatan or ang ating pagkakapanalo ng 2016. Yan po kasing pagkakapanalo na sa 2016, natulog po yun ng panahon ni Duterte. Tinapon po yan sa basura ni Duterte. Buti na lang ngayon sa ating gobyerno, isa po yan sa mga nagugustuhan kong ginagawa ni Bongbong Marcos. Ang stand against China.
when it comes to West Philippine Sea. So, I mean, mahina tayo, alam ko yon, alam natin yon, pero tayo naman po ay tumatayo lang sa ating dapat nating katayuan. Uh, Ini-implement natin, we're trying to implement little by little yung pong desisyon ng UNCLOS ng 2016. So, yeah. So kung kung ang China ay walang sawa sa kababayo sa atin, ay sana naman po ay tayo naman po ay magsama-sama para ipagtanggol natin at manindigan tayo sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Kailangan po natin ang lugar na yan, lalo na po ngayon na kailangan natin ng pagkukuhanan ng langis sa Reed Bank na andun daw ata yun. So, yun po, kung mapasok natin yun, alam nyo, kung mapasok natin yun at makuha natin at makapagtayo tayo doon ng struktura para makakuha ng langis o hindi langis ng gas, makakapag-supply sa atin ng napakatagal na panahon para bumaba naman ang ating kuryente dyan. Mahal na ho kuryente. So, pag po tayo aasa sa crudo palagi sa ibang bansa or coal or whatever, ay talaga pong diyan tayo papatayin, yung mahal na bilihin ng kuryente. Pagtaas ng kuryente, pagmahal ng lahat. Okay, so kailangan natin ng West Philippine Sea. At sana tayo lahat ay magsama-sama tungkol diyan. Okay? Alright, so magandang araw po ulit. Bye-bye.